Snowy! Hi guys, nakilala ko si Hans. Talaga dito mo ba? Hi guys! Ang dami Pilipino dito! Naputol natin yung vlog kahapon kasi may hindi magandang nangyari. Ngayon ko lang na-realize na sobrang dependent ako sa mapa. Hi guys! Welcome back to my channel. So it's an early morning dito sa Melbourne, Australia. Kasi today guys, may bibisitahin tayo na snow mountain. Dito sa Melbourne, or even sa Sydney, parang hindi talaga siya nag-snow sa mismong city. Even winter ngayon, wala siyang snowfall. Pero meron ditong mountain na sikat na during winter kasi may pwede ka mag-ski, mag-snowboarding, ganun. Pero it's 3 hours from the city. So yun yung ating pupuntahan. Pupunta tayo sa Mount Buller. So maaga ang meet-up point. Ang meet-up is 5:20 in the morning. So gumising ako ng mga alas 4. Naligo ako, ganyan. Ngayon it's currently 5 a.m. So 10-minute walk lang naman siya from the hotel. Ang meet-up point, parang same meet-up point ng una nating tour sa Klook sa may Bourke Street. So 10-minute lang naman siya. Sana hindi tayo malate. Para 5:10 dadating tayo doon. Currently it's 5. Mga 5:10 dadating tayo doon, and then ang meet-up point is 5:20. State Library Victoria. So dito lang located yung hostel namin, pero wala pang tao dahil sobrang madaling araw. Ito yung pinaka maaga kong call time ng tour, no? 5:20. Usually ang mga call time noon 7:30, 6:30, pero ito 5 talaga siya. Kasi nga malayo daw to Mount Buller. So, ang pinaka kinuha ko lang is yung sobrang pinaka basic lang na tour. Na as in merong transportation papunta sa mountain, kasama ng entrance fee sa Mount Buller. Pero wala pa siyang kasamang mga activities and mga gears. Pwede tayo mag-ski or mag-snowboard. Medyo mahal siya. Nakita ko sa Klook kung gusto mo yung lahat na kasama parang 16,000. Meron ng gear, meron ng instructor yata. Kung wala pang mga gear, entrance pa lang sa dun sa mga ski resort, mga 12,000. So, ina-expect ko mga ganong range. Para sabi ko, binook ko muna is yung basic tour. Sabi ko, pag-iisipan ko muna doon. Pag nandun na tayo, ko parang gusto ng puso ko na mag-ski or what. Kasi mag-isa lang kasi ako. Gusto ko kasi pag mag-ski ako, may video. 'Di ba? Kasi ang mahal ng ski eh. Tapos walang taga-video kasi mag-isa lang naman ako. Buti na lang may kasama akong isang friend na parang mavi-video mo yung first ski mo, no? So pag-isipan muna natin doon. So guys, itong weather ngayon sa Melbourne, 9 degrees Celsius sa umaga, but feels like 5, ayan. Feels like 5 degrees. Medyo malamig. Ganito talaga dito. Sinasabi nga nila ang Melbourne daw, everyday merong 4 seasons. Sa umaga daw winter. Tapos sa madaling araw winter daw siya. Tapos pagkaka-umaga nagiging spring. Hindi na masyadong malamig. Tapos pag mga tanghali nagiging summer. Tapos paggabi nagiging autumn. Paiba-iba kasi yung dito sa Melbourne, no. Paiba-iba yung weather niya at different times of the day. If mag-stay rin kayo dito sa Melbourne, I recommend you stay sa Central Business District kung first time nyo at gusto nyo mag-tour. Para, for example, magkakaya ako, 10 minutes lang ako lagi sa mga meet-up point. So, usually naman marami mga meet-up point location. Oh my gosh, may nagra-running at grabe. May nagja-jogging, di ba, ng 5 a.m. At least, malapit lang ako sa mga pick-up point. Saka sa mga drop-off point after the tour. Sa CBD rin kasi sila nagda-drop off. So at least nilalakad lang natin. Ayan. Ang Melbourne. May McDo naman na 24 hours. Oh. Ano yan? Hindi na sila. May van na sa likod ko. Tanong ko muna. Good morning. Is this the Mount Buller? Yeah. Ray? No? Okay. May van na dyan, tinanong ko, hindi pa pala. Kasi masyadong maaga pa ako. 5:09 pa lang. 5:20 eh. Minsan nalilate sila dito, no? Minsan ba 5:20 yung meet up, dadating sila mga 5:30. Nakagaya nung una, di ba? Sabi ko, ba't parang wala pang dumadating. Pero dumadating naman sila. Basta, wag naman yung uabot ng 30 minutes. Parang pinakamatagal ko ng mga 10 to 15 minutes na waiting, ganun. Kasi maraming pick up point. Minsan na didelay sila sa isang pick up point, ganun. Okay, so on time naman. See you na lang after mga 3 hours. Matagal pa kasi yung biyahe nito. Tulog muna ako. Itutuloy ko lang yung na putol ko na tulog.
there. The guys, you can go to the toilet or take some coffee or breakfast or get some rest. And the Guys, after mga more than 2 hours yata, nag-stop over muna kami. Para kung gusto mag-CR or bumili ng breakfast. Ano pag dito? Or kung magre-rent ka ng ski. Kaso umaambon ngayon. So parang feeling ko hindi yata ako magre-rent ng ski. Merong rental. Merong bilihan ng pagkain dito. Hot drinks, muffins. Check natin. Cheese. Guys, order muna ako ng hot chocolate. Dahil wala pa tayo. Hindi pa ako nakakalabas sa outside world. Nagising lang ako kasi nag-announce yung driver na oy, gising-gising na. So yung ito yung rent nila. Mas mura nga dito kasi sa Mount Buller. Ewan ko kung tama yan. Sabi niya ito yung price nila. Ito yung sa Mount Buller. So mga kapag adult 70, snow play essentials, ski 110, jackets. Nag-rent na lang din ako kasi nag-rent silang lahat. Hey guys, I can't even know. Sino yung ginagawa ko? Wala kang hirap na maglakad. Ganun ba talaga? Parang wala akong control sa paa ko. So ayan, din nag-rent na ako guys ng mga equipment, yung gears. So itong parang rainproof or parang waterproof na jacket. Ayaw makisama ng camera ko. Jacket plus pants. Kasi ang mga to. So ayun, apat na yun is 110 AUD. So mga 4,095 pesos. Tapos yung mga ito, goggles and gloves, hindi kasi pwedeng i-rent, kailangan kang bumili. So yan, bumili ako ng goggles and gloves. Itong dalawa set 60. Ano yun, mga tutu. Isipin ko na lang, gagamitin ko na lang sa susunod yung mga ibang ski resort. Dapat ba tatakpan yung tenga or hindi? Dapat dito lang. Okay na. Parang mas makakamura guys kung dito na kayo mag-rent, kasi may mga nakita kong tour na parang all in na lahat na, may mga gears ganun, nag-range nga sa ng mga, yung iba 16,000, yung iba 14,000, pero ngayon kinumpit ko lahat ng nagastos ko, hindi siya aabot ng ganun. For example, yung rent nito 110 plus yung binili kong gear 60, so 170, 6,000 330 plus yung tour na to mga 3.6 to plus 3.6 6.3 plus 3.6 9.9 lang yan. So mga 9,000, so yun na lang mga 10k compared sa mas mura pa rin ng konti. So pwede rin dito na lang kayo mag-rent, kasi kanina hindi pa ako decided kung mag-ski ako kasi umuulan, pero since marami mag-ski, sabi ko mag-ski na din ako, nainggit. Hey guys, ito yung mga gears namin, kaso ang lakas ng ulan, tignan nyo, kita nyo ba? Lakas ng ulan, laban, wala pa naman tayong panyo, panyo. So nag-change na ako ng camera, itong action cam kasi para waterproof. So yun guys, bit-bit na natin yung mga gears. Hindi ako makalakad masyado dahil sa sapatos nito. yung sa pang ano na ski. Hindi pa sila nagpalit. Ako kasi sabi ng driver wag ko na daw tanggalin para hindi na ako mahirapan. Hindi ko alam kung tama yung pag ano natin ng mga equipment, parang hindi nakaka-sporty yung pagdala ko. Dapat yata may certain way. Lakas ng ulan, di ba tayo magkasakit dito? Okay guys, sasakay. Guys, it's snowing! Ang saya, kita mo guys. Nag-i-snow sa likod ko yung buhok ko. So nandito na tayo sa Mount Buller. Hindi pala siya Buller. Pag pinapronounce wala palang R. Mount Buller. Nandito tayo sa Mount Buller. Yung parang ginagamit sa basketball. Buller. Mount Buller. Let's go!
So yun, nag-rent na tayo ng mga ski gears. Pero actually, hindi ako marunong mag-ski. So for the Instagram lang to, mga picture-picture lang natin. Ang hirap ng walang taga-video. Ang hirap ng ikaw yung gumagawa lahat. Tapos mahirap kasi yung sapatos. Wait lang. Wait lang, patayin ko muna yung video guys. Hi guys, nakilala ko si Hans. Taga dito ka na ba? O bakasyon ka lang? Bakasyon lang. Bakasyon ka lang? Malay mo maging Australiano. Oo nga, kailan ko taga dito ka lang. Solo ka din? Oo, solo lang. Ayan, yan. Mag-gising kayo. Para sa amin, first time. Hello. Sa Mount Buller kami. Let's go! So yun guys, sabi ni Hans, meron dito mga different types of lifts. May chair lift. Ayan, parang aakit ka dun. Para siyang open na cable car. Tapos, ayan, ay parang sa Amanohashi dati sa may Japan. Maganda nga no. Tapos round trip na yan, Hans? Akyat, tapos mag-ski ka na pababa. Ganun? Para sa'yo, akyat ka ulit. Pero hindi ko alam kung ito lang yung yung ski area. Okay. So, yung nabook ko pala sa Klook guys na sinasabi ko pa kaninang mura, pa lang siya, parang transfer. Yung mga rent ng gears, ganyan, tapos yung mga chairlift, additional bayad siya. Check ko mamaya kung magkano lahat ng magagastos ko, kung mas mura ba yung paisa-isa or yung parang package na lang sana kinuha natin. But anyway, ayan. Ano nang gagawin natin, Hans? Try natin. Try na ba natin yan? Guys, di ba pag napapanood natin yung mga ganito, parang ang dali-dali lang nilang ginagawa. Ang hirap pala nito. Tignan mo si Hans. Ang hirap pala nung ang dami mong dala. Kasi yung paglakad, ang hirap ng sapatos ilakad. Ang bigat pa. Ang bigat ng sapatos. Diyos ko Lord. Pero sige, para sa pangarap natin makapag-ski for the first time. Ang saya kasi sa araw na to, bigla hindi ko nga ina-expect na mag-i-snow siya eh. Alam ko parang snowy mountain lang, pero nag-snow siya kanina ng pagkadating niya. Ito try namin dito muna, first timer. I-gauge namin kung kaya namin dito. May mga nag-ano din dito. Snowboarding naman yung kanila. Yan guys, nanood kami ng tutorial. Ang dali ng tutorial, pero wag kami nang gumagawa, ang hirap. Baka mapakita dyan yung ko mga do's and don'ts. So sabi dun sa tutorial, kung gusto mo na mag-stop ka, gawa ka ng parang pag ganun ka. Igawa mo siyang triangle. Tapos pag gusto mo straight ka lang, mas mabilis. Pag triangle, mag-slow ka. Kaso ang dulas pa rin eh. Ay, bata, nakakatakot. Salamat! Hi guys! Sa dami Pilipino dito. Subscribe kita ha! Sige, thank you. Ay, nag-shoutout pa. Papalaw po. Hello. Hello sa mga dyan, kababayan ko sa Pinas. Taga dito na kayo? Bakasyon lang. Student? Yaman nyo naman. So guys, nag-level up na kami. Di nyo kaya. Di ba dati kanina nahihirap-hirapan kami doon, natutumba-tumba kami. Tapos nanood kami ng video instruction sa YouTube. Tapos ngayon nandito na kami sa pang-advanced. Pero nakakaya na namin, nakaka-andar na kami. Kanina talaga hindi kami nakaka-andar. Ngayon kaya na namin, pero hindi lang namin sure kung yung ganito ka lawak. It's kaya namin. Magagaling yung nasa likod. Ano, Hans, ready ka na? Ready na tayo. Yan lang, meron din silang mga parang open na cable car. Tawag dyan, chairlift. Wow. Okay. Kaya. Hindi ko sure kung kaya. Go. Kaya ba natin to guys? Okay. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya mag-move. Masyadong... Shoot! Hindi ko kaya mag-video guys. Sorry, hindi ko kaya isasama. Mahirap. Si Kuya, tignan si Kuya. Oh. Ang galing nila, diba?
Ayoko, baka madisgrasya pa ako sa kaka-video ko. So yun guys, trinay namin yung pinaka-hardest. Nai-enjoy ko na siya sa totoo lang. Basta hindi lang yung ganito, natumba kasi ako. Kawas. Sobrang hindi mo na makontrol to. Pero ang saya. Ito kasi parang pang ano na siya, hindi na siya pang beginner. Pang pag ano na siya, trinay lang namin. Sobrang bilis pala. Parang hindi ko na makontrol. Nagpatumba na lang ako. Kasi kung hindi ako magpapatumba, matatamaan ko sila. So pag hindi, imbis na matamaan ko sila, nagpatumba na lang ako. Di ba? Para hindi pa ako makadisgrasya ng ibang tao. Yun guys, meron din sila ditong sightseeing tour. Iba na naman yung bayad. Bawat activity mo dito may bayad. So $50. Pero round trip. Sasakay tayo na parang ayun yung kaninang nakikita natin na open chair lift. Tapos makikita mo yung views, ganyan. Round trip ticket na siya. Guys. Wow, nakakatakot. Nakakatakot. Oh my God, nakakatakot pala to. Sheesh. Walang taas. Okay. Matibay ba to? Oo nga eh. Hindi mo naman siguro to, no? Oo. Guys, ang taas pala niya. Nakakaluga. Ito lang yung lock, oh. Oo, no? Parang Pwede mo pa i-ganon. mahulog. Pwede mo pa i-ganon. Ano, dapat hindi ka pwedeng magkaroon. Oo, hindi ka pwede maharap. Chill ka lang. Ah, lamig. Wow, ganda. So yun guys, sorry. Naputol natin yung vlog kahapon kasi may hindi magandang nangyari. And parang nalungkot na ako, nawala na ako sa mood na mag-vlog. Hindi ko na naituloy yung mga, even may mga ginagawa pa tayong activities dun sa Mount Bala, sa Snow Mountain. Hindi ko na masyadong maituloy kasi may hindi magandang nangyari. Di ba yung cellphone ko basag na talaga siya? Ito siya na if you don't know. Ganyan na siya before, like ang dami niya ng basag. Kahapon naka-case to, tapos meron pa akong tempered glass. But look what happened. Kasi as in tapos na kami mag-skiing, like ang dami ko pa namang magagandang photos dito kasi nga kasama ko si Hans. Tapos may mga videos pa ako nung nag-ski ako. As in tapos na kami, ang dami naming dalang equipment na kailangan kasi namin sumakay ng bus para makabalik na sa parking nung sa sakayan namin. Tapos nung sumakay na kami ng bus, pabalik na kami ng parking, tapos na kami mag-ski sana. Ito kasi, di ba, ang dami kong dalang equipment, ang dami kong yung ski, tapos yung mga tungkod, tapos may gloves pa ako na ang kakapal. So ito nilagay ko sa bulsa, hindi yung black na jacket ko. Diba may bulsa to, ganyan bulsa. Nilagay ko siya sa bulsa ng jacket ko. Tapos hindi magbo-bus stop na. Hindi mag-stop na kasi yung bus. So nagmamadali ako. Tapos kinukuha ko yung mga equipment ko kasi stop na yung bus. So kailangan ko magmadali. Tapos pagbaba ko ng bus, nahulog siya for my jacket. Okay lang sana kung nahulog siya. Like wala namang masyadong impact kasi malapit na ako sa lupa. Yung impact ng bagsak hindi na siya ganong kaano. Kaso ang masaklap, nagulungan siya ng bus. Sabi nila balang araw makakabili ka ng bagong cellphone mo. So ayun yung nangyari. Nagulungan siya. Buti nga may tempered glass. Yung tempered glass as in basag. Wala ka nang makitang lahat ng ano yung tempered glass. Basag na basag siya. Sabi ko, oh my God. Nung unang pagtingin ko, oh my God, sabi ko, basag na basag yung cellphone ko. Buti na lang naka-tempered glass siya. Hindi yung impact. Meron pa rin pero wala na talagang chance. So umuwi muna ako sa bahay kagabi. Like tinatry ko siya talaga siyang i-resolve. Like sinacharge ko siya. Pag sinacharge ko yung MagSafe, umiilaw yung MagSafe. So nagcha-charge naman pero ayaw niya mag-open. Tapos kinoconnect ko dito sa computer. Ito, tapos nilagay ko sa computer. Ayaw niya talaga mag-open. Although ready na naman sana akong palitan siya kasi di ba wasak-wasak na talaga siya. 3 years or more na to sa akin eh. So parang nagpapapalit na talaga siya. Pero hindi ko naman ini-expect na agad-agad dito sa Australia ba.
Actually, inaantay ko mag iPhone 17 kasi magti 3 years na naman. 14 pa naman to. 14, hindi ako bumili ng iPhone 15, hindi ako bumili ng iPhone 16. Inaantay ko talaga mag iPhone 17 kasi nga, although yung mga friends ko sinasabi, palitan mo na nga yung cellphone mo kasi basag-basag, di ba? Tapos content creator, basag-basag. Content creator, pag nagsi-selfie, basag-basag yung cellphone. Tapos sabi ko, gumagana pa naman. Ayoko, hindi kasi ako nagpapalit ng gamit kung feeling ko gumagana pa naman. Like for example, tong DJI, di ba, medyo sira-sira na siya, pero gumagana pa naman. So ayoko muna siyang palitan. So, sabi ko, wag muna sa 17 na lang siguro. Kasi malapit na rin yung iPhone 17, ilang months na lang, di ba? Pero ayaw niya talaga gumana. Alangan naman Australia ako, wala akong cellphone. No? Paano ako mag-navigate? Paano ako magre-reply sa mga work ko sa mga brands, ganun. Oh my gosh. Paano ako sa YouTube, mag-upload, magre-reply sa mga comments kung wala akong cellphone. So sabi ko, oh my god, maybe this is my sign. Sinasabi ni Lord, palitan mo na yan, bis. Like masyado nang basag-basag yung cellphone mo. Sabi niya, this is your sign. Ayaw niya na talagang gumana. Sabi ko, bibili na lang ako ng cellphone dito sa Melbourne, sa Australia. Nag-search ako sa Google kahapon using my laptop. Sabi nila mas mura daw sa JB Hi-Fi than the Apple Store talaga. So, baka mag JB Hi-Fi na lang ako. Tapos kino-compare ko yung price niya sa Philippines. Akala ko kasi mas mahal dito. Sabi ko, ayoko bumalik sa Australia kasi mas mahal. Parang mas mura pala. Kasi yung iPhone 16, yung 256 gig, parang magkano ba yun? 80 plus sa Philippines. Dito mga 70 plus thousand lang. Tapos yung 500 gig, 512 gig, 96 sa Philippines. Dito mga 80 plus thousand lang. Tapos yung 1 tera, 100 plus thousand doon. Dito parang mga 90 plus lang. Tapos baka mayroon ding tax refund. So sabi ko, baka maka-tax refund pa ako. So baka mas less pa ang magagastos ko. Sabi ko, sige, dito na nga ako bibili. Parang wala na talaga akong choice. Kung may choice pa ako, di mo lang ako bibili. Pero wala talaga, hindi siya gumagana. Wala akong mapa ngayon eh. So nanguhula lang ako kung paano tayo makakapunta sa JB Hi-Fi. Magbasa-basa na lang ako ng mga ano dito. Itong Officeworks, I think may bilihan din yan ng gadget eh. Nakakalungkot lang kasi may mga pictures ako kahapon. First time ko mag-ski, no? Tapos parang ang ganda-ganda na mga photos ko. Tapos tawag dito, baka kasi hindi pa siya nag-sync sa iCloud. Naka-iCloud naman ako. Pero minsan kasi hindi siya real time na nagsisync. So yung mga bago kong photos and videos, baka hindi pa siya nagsisync sa iCloud. So kung bumili ako ng bagong phone, kasi open ko yung iCloud ko, baka hindi pa siya nakasync doon. Kasi hindi ko na rin ma-recover to. Ay, sayang naman yung ating memories. Okay lang, may vlog naman tayo na konti. By the way guys, yung sinasabi kong iPhone 16 Pro Max, yung presyo ng Pro Max yung tinignan ko. So, hopefully mas mura siya dito. Pero parang kahit mas mahal naman, wala naman akong choice. Kahit mas mahal siya dito, wala akong choice hindi bumili. Dahil paano, saan kaya yung JB Hi-Fi dito? Chinek ko na sa mapa kagabi, nakalimutan ko kung saan. Chinek ko sa laptop ko, sabi ko okay, dito yung JB Hi-Fi. Nakita ko ng Officeworks, wala namang JB Hi-Fi. Ang hirap mag-navigate ng walang cellphone, hula-hula lang tayo sa lakad. Magdasal na lang tayo na may mabasa tayong JB Hi-Fi. Tsaka The Good Guys. Basta tatlo yung nakita ko, JB Hi-Fi, Officeworks, tsaka The Good Guys. Yun yung mga pwedeng bilihan ng gadgets daw. Aside from the Apple Store. Dan Murphy's, Stocks, and Big W and Wow. Walang JB Hi-Fi. Ito sikat na mall to, QV. Baka may JB Hi-Fi dyan. Last few days in Melbourne. Tara, pasok tayo sa QV. Check natin. Guys, pumasok ako dito sa QV. Ang QV ba is Queen Victoria? QV Mall. May food court din pala sila. Boost! Oh my God! Favorite ko tong shake sa Thailand. Boost. Australian company ba to? Akala ko Thai nga lang to eh. Boost. Bubble Cup. May mga milk tea din dito. Mumuyo. Ay, sana may JB Hi-Fi. Or try kaya nga natin Officeworks. Isa rin naman siya sa nirecommend ni Google. Officeworks. So nagbo-bookkeeping pa ako. Nakikita ko rin to sa Dan Murphy's. Bilihan pala siya ng mga wine. Hindi ko alam kung tama yung mga recording ko nung nagbo-bookkeeping ako kasi
Minsan sinesearch ko lang sa Google, tapos baka wine naman, baka saan ko kaya siya ni-record? Personal expense na lang. Tapos itong mga office works, usually ni-record ko siya sa office supplies and expense, gano'n. Nakikita ko rin to sa nagbo-bookkeeping ako. May mga cellphone din pala dito. Oo, parang National Bookstore, no? Yung office works nila. Tama naman yung recording ko dati. Office supplies and expense. Born acrylic paint. Oo, parang National Bookstore nga siya. Walang bilihan ng cellphone. Yung paper. Okay. Guys, may bilihan din pala sila ng laptops and tablets. Ganun, oh. Dito sa Office Works. And cellphone yung ating. May Samsung din sila. Galaxy A5 297. Ito, di ba ito yung pinakauso ngayon? Ito yung pinakauso, Flip 7. Wow. Ay, ito yung nagaganon. Magkano dito guys? Ito, 2897. Ang mahal pala nito. Sa 7 folds. Ito naman yung Flip 7 1797 AUD. Pero baka may tax refund pa kayo dito guys. Yung guys, yung iPhone nila 16 na lang yung binibenta nila dito sa Office Works, no? Check natin yung selfie. Mas walang presyo. Nasa yung presyo nito? Ito yung Pro, ay 16 Pro Max. Ito yung 16 Pro. Ito yung 16. Tama ba? Meron ba sila dito guys? Trade in your tech for an instant gift card. Paano ko ito mati-trade in, B? Basag-basag. Baka pag trade in ko to, sabi nila, are you kidding me? Hilarious. Hindi sila magsasabi ng perfect, sweet. Mahilig sila sa perfect, sweet. Ang sasabihin nila, are you kidding me? You're so hilarious. So yun guys, dito sa Office Works, may mga bentahan din sila ng mga gadgets. Pero yung pinaka high-end lang, yung pinaka latest lang na unit yung binibenta nila. For example, yung sa Samsung, yung ano yun? Flip 7, ganun. Diba yun yata yung pinaka latest sa Samsung. Tapos sa iPhone naman, 16 lang. 16 Pro, 16 Pro Max. Kasi walang nakalagay na presyo. Tapos nahiya din ako magtanong. Doon na lang tayo sa JB Hi-Fi. Yun guys, QV Mall, Queen Victoria Mall. Meron din pala silang parang outdoor area. Daiso, may Daiso pa sila dun. Ay, ba't walang JB Hi-Fi? Sige, tara. Ah, ito baka meron dito. Touch to begin. Shop. Search. J. Ha? Nag-J ba? J. B. Ayaw gumana. B. B. Siri. Touch. Siri, touch the letter B. Wala. Ito lang, no? Joey. Kasi lahat ng letter J, ito lang eh. Walang JB Hi-Fi. Tara guys, hanap tayo sa ibang mall. Walang JB Hi-Fi sa QV. Sa QV Mall. Lakad-lakad tayo. Ang hirap ng walang Google, no? Nang walang mapa. Hindi tayo makapag-search kung saan banda. Actually, dapat ang plano ko talaga today is mag-Geelong. Geelong is another city. Malapit lang sa Melbourne. Kasi meron akong client na nag-work ako sa kanila. Ang office nila nasa Geelong. Nag-work ako sa kanila ng 3 years in total. 1.5 year nasa company ako. Tapos nag-resign ako dun sa company na yun. Tapos sabi nila, ba't ka nag-resign? Sabi ko kasi ang daming rules. Ang daming rules. Sabi niya, sige mag-work ka na lang directly sa amin. Tapos kinuha nila ako directly. Nag-freelancer ako. So, nag-work din ako sa kanilang 1.5 years. So, 1.5 years sa company, 1.5 years sa freelancer. So, nag-work ako sa kanila ng 3 years. Tapos, sobrang babait nila sa akin. Like, sila ba yung favorite kong client? Sige, parang sila yung favorite kong client sa Geelong. Tapos, gusto ko sana pumunta sa office nila. Yung parang bigla ko lang silang i-surprise na, hey, I'm in Australia. Ay, kaso, ito ngayon nangyari. Nawalan tayo ng cellphone. So, paano ako makakapag-navigate ng mga mapa, ganun. Medyo malayo din yung Geelong. Kung mamayang hapon, parang bitin na. Parang nagpunta lang ako doon para magbiyahe. Tapos uuwi na rin ako. So sabi ko, okay, maybe next time. Sayang. Kailangan ko muna maghanap ng cellphone. Patay yung cellphone. So yun guys, naglakad-lakad lang ako. Magkakatabi lang naman yung mga mall na to. David Jones. Emporium yata. Ayan.
Emporium Melbourne. Dito yung mga minsan dito nag-meet up yung mga clock tour sa labas ng mall na to. Emporium. Hanap lang tayo kung may JB Hi-Fi dito. So ganyan. Marami din naman mga malls dito sa Melbourne, sa totoo lang. Wait lang, magtanong tayo sa hello? Is there JB Hi-Fi here? JB Hi-Fi? Yeah. It's in Melbourne Central. Melbourne Central? On the other side. Okay. Yeah. Thank you so much. Okay. Wala daw dito guys. So, punta tayo dun sa kabila. Sa Melbourne Central. Dito yung mall na Emporium, no? Tapos, pagtawid nyo lang, ayan na. Melbourne Central. So, tatawid lang tayo. May JB Hi-Fi daw dyan. Meron din dyang mga, ayan. Hoist, Coles, Mecca, Strike, Fitness First. Tabi-tabi lang naman itong mga mall na to. Melbourne Central, ano nga ba to? Emporium, tapos dito yung QV. May mga iba pang malls dyan, hindi ko lang napuntahan. It's Melbourne Central, pati si baby ko nakakaabot sa Australia, oh. Calvin Klein. Hanapin natin ang JB Hi-Fi. Okay, mag-search nga ulit tayo. JB Hi-Fi. JB B. Ayun. Ito. Meron sila, JB Hi-Fi. So, you are facing this way. Okay. Start moving. Ha? Doon ako. So, kailangan ko pong, nalito ako. Basta ito yung JB Hi-Fi, oh. Nasa may bungad lang siya ng La Trobe Street. Okay. Bath and Body. Saan yung La Trobe Street? Ngayon ko lang na-realize na sobrang dependent ako sa mapa. Kahit may mapa ka, naliligaw ako. What more pa kung wala tayong mapa, no? Abutin tayo ng siyam-siyam dito, B. Saan yung La Trobe? Oh my God. May pila din pala ng Pop Mart dito sa Australia, guys, oh. Pero more on Asian na. May pila ng Pop Mart pero mostly mga Asian din. Kasi yung mga ang Pop Mart, tama ba? Sa Asia talaga siya sikat. Ang cute. Akala ko yung mga Pop Mart nandun lang yun sa mga Asia na country. May nagpipila din pala dito. Ito na pala yung train station ng Melbourne Central Train Station. So pwede kayong sumakay dyan. And then meron din mga food court dito sa Central, McDo, ganun. Parang hindi ako sumakay ng train dito sa Melbourne, no? Hindi ako sumakay ng train, tama ba? Puro lang tayo tram, walk, tsaka yung mga clock tour. Clock tour nakabus tayo or van, eh. Hindi pala ako nag-metro dito. Bumili ako ng Mikey card, no? Bumili ako ng Mikey card para lang meron tayong remembrance. Pero hindi ko naman siya nagamit. Kasi hindi naman ako nag-train. Ba't nga hindi tayo nag-train? Kasi wala namang pupuntahan na wala akong itinerary na nakaka-train. Tram tsaka walk lang talaga siya. Free tram zone, walk. Tsaka yung clock tour lang, no? Galing. Hindi pala tayo nag-train dito. Nililibang ko na lang kayo, hindi ko pa rin nakikita yung JB Hi-Fi. Iniikot ko na yung buong ganun. Balik ako. Buong floor na iniikot. Isa-isahin ko na yung bawat floor. Pero first level daw, eh. Sabi dun sa screen kanina, level 1. So ito ground floor ba to? Yung galing ako, level 1, wala naman. O mag-level 2 tayo, baka nandun yung level 1 nila. Chemist Warehouse, guys. Meron din pala dito sa parang basement floor ng Melbourne Central Mall. Yan yung mga mura yung pabango dyan. Galing ako sa first floor, wala. Sige, sa second floor nga ako. Ang ganda ng mall nila, o dun sa parang may connecting bridge. Pwede ka mag-laptop, para may common space for the public. Pwede ka tumambay-tambay. Hindi, Emporium na yan, eh. Babalik na ulit tayo dun. Diyan tayo nang galing kanina, Emporium Mall. Ang galing na may connecting lang yung Emporium pala dito, tsaka Central. Guys, finally nakita na natin JB Hi-Fi yan. Sobrang laki niyang gadget store. So dito tayo bumili. Wait lang. Maghanap tayo ng iPhone 14 Pro. Guys, 16 Pro Max. See pricing. Ayan, 1987. Yung 256 gig. Yung 512, 23. Yung 1 tera, 26. Yan. Kita nyo ba? 2697 2347. So yun guys, nakigamit na ako ng internet ng cellphone nila kasi wala akong internet. So, ang 2347 AUD, 87,400 PHP.
Ang 512 gig to, no? Magkano ba sa Philippines? Ay, guys. We'll just start with the 16 and the 16 plus. Look Okay. here, base models, 16 is 1237, plus is 1437. The only real difference between these two, bro, is the size. This one is 6.1 inches, plus is 6.7. Because of the size difference, there is a battery increase. Okay. Where the plus will have 27 hours, where the regular one has 22. Okay. Again, if you go through like the different storage sizes, you see it's about a $230 increase. $230 increase again. Yeah, compared from the 16 to the plus. Okay, yeah. So the 16 is 1400, this one's 1600. Okay. Then if you want to look at the Pros and the Pro Max, base models Pro is 1637, base model Pro Max, it starts at 256 gigabytes, it's 1987, so a big jump. Okay. Both 256 models, it's like $150 difference. The best iPhone would be the Pro Max. Okay. It has the best chip, the best camera, the best battery life. Alright. But if the phone's a bit too big for you, the Pros are very, very, very good. This is equal. Pro, this is Pro Max. Yeah, Pro and Pro Max. Yeah. Okay. Again, the size difference: 6.9 inches, 6.3 inches. Okay, yeah. Yeah, but again, like you can see the prices here through the different storage sizes. Is there a big jump if I buy the Pro Max if it's like 128, 256, and 51, like the gig? The only difference in them is the storage size and the price for it. But like I'll show you the prices here. The base one is 1987. If you want the 512 one, it's 2,347. Terabyte is 2,697. Okay, yeah. We probably don't have the terabyte in stock though. Okay, but you have the 5 and 12? I should think I should. I can check for you if you want the Pro Okay, Max. 2347. 2347. Okay, yeah. Give me like a minute. Yeah, all good, no worries. Thank you. Guys, yung pinaka base model na Pro Max na 256 gig, 1987 AUD or 74,000. Tapos nag-check ako sa ano nga ba to? Anong website to? Power Mac Philippines. Ang Pro Max nila is 74,490. So mas mura nga dito ng ilang hundreds. Mas mura ng 300 pesos. Plus baka meron pa tayong tax refund if ever ipapakita ko yung resibo sa airport, baka may tax refund ako. So siguro, sige, bibili na ako ng Pro Max. Would you know if I'll get a tax refund, for example, if I'm a foreigner? And going to the airport, yeah, you Yeah, they you go get to the the GST airport. back, yeah. What I'll do is I'll take your details on the receipt. Okay. On the receipt, print out the GST. Can I do that? For example, I will exit in Brisbane. I'll get the refund there. Okay, I'll get a Pro Max and 512 gig. Sure, bro. Let me just check our stock, okay? Alright, sure. Which color are you after? Maybe just the black one. Check stock now. Okay. Yeah, this one. There's, okay. Guys, bibilang ko na rin agad ng MagSafe kasi alam nyo namang burara ako. Baka na naman mahulog, masira na naman. Ang MagSafe nila mga $39 or $40. Siguro mga less than 2,000 pesos, no? Maganda kaya yung brand na to, Signet, no? Kasi dati nung iPhone 14 ako, ang case ko worth 4,000 pesos. Kaso nung nahulog, nasira pa rin. Kaya na ako sa mga case, nagkaroon ng trust issues. Baka bili na rin ako ng tempered glass. Maganda naman daw tong brand Belkin, no? So $29 or $30 yung tempered glass. So bilhin natin ng case. Meron din mas murang case, $29 lang or $30. Ito kasing isa $40. Baka dito muna ako sa mura kasi baka hindi pa naman ako sure sa case, di ba? Baka in the near future mag-iba na naman ako ng case. So ngayon for protection lang, at least meron tayong case na okay. Ito muna tayo, $29 case, $29 MagSafe. Sana makatulong. And guys, may cellphone na ako. Hindi na ako maliligaw. Charing! Kahit naman may cellphone, maliligaw pa rin tayo. Babalik lang ako sa hostel. I-unbox ko lang, i-open ko lang, i-set up ko lang. Kasi siyempre may mga kailangan pa itong gawin para magamit na agad natin. Balik lang ako sa hostel. Tapos yung mga tempered glass, dapat pala pinakabit ko na sa kanila. Hindi pa naman ako marunong magkabit, pero I'll try my best. Ayun, meron siyang GST, merong tax na kasama. Mari-refund ko daw siya kahit sa saang airport ako mag-exit. Actually, Melbourne din naman yung exit ko kasi nga nakakuha ko ng sale sa Cebu Pacific. Pero yung last ko kasing city is sa may Gold Coast, sa Brisbane. So, iniisip ko baka kasi, for example, may makita akong murang flight, didiretso na ako ng Philippines. Pero pag wala,
pabalik ako sa Melbourne kasi sayang din naman yung nabili kong sale. Mura lang naman yung Brisbane to Melbourne, mga 3 to 6,000 pesos lang. Kesa kasi kung Brisbane to Manila, mahal yun, mga 40,000. So baka bumalik na lang ako sa Melbourne. Sa airport ko makukuha yung GST refund or yung tax refund natin. Alam nyo guys, parang nung isang araw ko lang na-discover, meron palang isa pang rooftop ang hostel namin sa 8th floor. Sa 5th floor kasi nandun yung parang kainan, di ba, yung kitchen, tapos may rooftop. Meron pa pala dito. Ang chill lang, oh. Dito tayo para hindi masyadong maaraw. Wala pang tao ngayon, oh. Wala nakatambay, pero pag gabi medyo maraming nakatambay din dito kasi yun ang maganda yung mga buildings. Nagugustuhan ko yung hostel na to, guys. Space Hostel. It's marami ding mga tao, tapos wala ring takip yung bunk bed, pero hindi siya kasing ingay nung hostel ko sa Sydney. I mean, kung medyo introvert ka, okay lang. Hindi naman kami ano lang kami, parang pag nagkikita-kita kami ng mga roommates ko, smile lang. Hindi kami like hindi kami like super maingay. Hindi siya, okay siya sa akin. Tapos gusto ko yung mga amenities like ayan. Dito na natin i-unbox. I-unbox na natin ang ating bagong cellphone. Let's go, guys! Ito na, guys, our new iPhone 16 Pro Max. Wala pa talaga akong balak magbumili ng bagong cellphone, pero wala eh. Parang sinasabi ni Lord, bili ka na ng bagong cellphone, deserve mo yan. The joke. Ayan. So, i-unbox na natin, guys. Sabay-sabay natin i-unbox. Ito dito merong green na pangtanggal na. Oh my God! Ang ganda ng iPhone 16 Pro Max. Thank you, Lord. Thank you sa mga provisions. Thank you sa mga blessings para makabili ng bagong iPhone. Thank you, guys, for your support. May bagong iPhone na ako. Wag mong basagin to, Marvin. Mahal to, ha. Ay, by the way, guys, pakita ko sa inyo kung magkano yung tax refund natin. So ito yung resibo. Wait lang, ingatan natin yung cellphone. Ito yung resibo, tapos meron naman yung name ko dito. So papakita ko lang na yung passport ko. 218.81. 218 AUD. So magkano din yun, no? 200. Mga 8,000 pesos. So ang nabili ko kasi 512 gig. So hindi siya yung 80. Magkano to? Wala, magkano to? Ito pala, meron pala dito. Ang total niya is yung 2347 wala pa pala. Kasi hindi. Ang total niya is 2,347 AUD. Bumili pa pala ako ng mga tempered glass tsaka magnet case. Kaya naging 2,400 siya. So pati yung iPhone case tsaka yung tempered glass kasama siya sa total. Tapos sa total doon kinuha yung GST. Ang tawag nila dito is GST. Kumbaga sa atin is VAT, diba? Value added tax sa Philippines. Sa Australia, GST, Goods and Services Tax. Ayun, guys, itago ko na to. Ngayon ko na yung mga ginagawa kong bookkeeping dati na may GST, ngayon ko na siya na-appreciate. Dahil may tax refund, may GST refund tayo. So ilalagay natin dito. So ito yung kanyang phone. Oh my gosh, natatakot ako. And guys, may apat silang kulay pero black na lang ako. Gusto ko lang yung sobrang simple lang. Meron silang parang silver, ganun. May apat yung options. But I just picked the black one. May kasama na rin siyang USB cord. And then syempre, ito yung hinahanap ko eh. Pang tusok ng SIM para makuha natin yung SIM card ito. Oh my gosh, it's time to say goodbye to our iPhone 14 Pro Max. Thank you for the 3 years. 3 years din naman kitang ginamit at nakatulong ka ng sobra-sobra. Pero you deserve to rest na. Hindi na siya gumagana talaga. Tanggalin ko lang yung SIM ko dito. Ililipat ko sa kabila. So meron ditong kuhanan ng SIM, di ba? Yun. I-open na natin. Sabay-sabay natin makikita. For the first time. Ang gwapo pa lang nagbebenta, no? Parang ako lumapit siya din. Do you need help? Sabi ko. Actually, more than help, I need you more. May tao dito, sorry. Hala, ayan, nag-hello na siya. Hello. So yun guys, lagyan na muna natin ng casing kasi knowing myself, medyo ako sa gamit. Ito, yung lang binili ko yung transparent lang na MagSafe naman siya. Sakto meron akong MagSafe na charger.
Oh my God, ba't hindi siya kumakasya? Ganun ba yung pagbago? Ayaw kumasya? Or baka unahin natin yung bottom? Hala, ba't ayaw kumasya? Natatakot ako. Ayoko i-force, baka masira. Ayoko lagyan ng force. Ayun. Baka ang nabili ko pang iPhone 15 case, ha? Ayan. Perfect. Tapos, meron din akong tempered glass kasi hindi kasi ako magaling maglagay. Baka pangit yung pagkalagay ko, B. Ayun guys, I think that's it for now, no? I just really wanna say thank you so much sa inyong suporta. Thank you Lord for all these blessings na nakakabili ako ng mga gitong bagay ngayon. And by the way guys, kaka-receive ko lang din ng message last night. Number 6 tayo sa Klook for the month of July. Grabe. Ito yung pinakamataas kong ranking so far, number 6. So thank you so much. Masaya na nga ako sa ranking ko. Actually, yung ranking ko, lagi ako nasa 8, 9, 10, ganun. Masaya na ako dyan eh. Parang hindi na ako nag-wish na na tumodo pa kasi minsan masaya na nasa hindi kayong super nandun sa top. Kasi parang you're low-key ka lang, masaya ka lang sa life, ganun. So, okay na ako sa rank 8, 9, 10. Tapos biglang nag-rank 6 ako. Sabi ko, oh my God, really? So, thank you. Maraming salamat sa gumagamit ng aking discount code, Marvin sa Mako Klook. And also sa mga nagbibisita din ng aking Klook Creator Shop, just search my name sa Klook app, Marvin sa Mako. Meron akong creator shop doon. May mga additional discounts kayo makukuha kung gusto nyo magkaroon ng discount sa Disneyland, ganyan, Universal Studios, mga tours sa Taiwan, Japan, Hong Kong, ganyan, no? So, yun lang guys. Maraming salamat. Cheers tayo sa ating new phone. Cheers sa ating new phone na magagamit natin sa mga upcoming trips pa natin. Marami pang mga memories na ka-capture itong phone na to. Although sana ma-retrieve ko yung mga photos ko sa ski kasi sayang. But thank you so much guys. Salamat. I'll see you again on the next one. Bye-bye!